Dead air. Isang bansa sa malayong silangan, pirang ng perlas ng silanganan. Ang ganito ay Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating tagapakinig. Tayo ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng Exodus sa chapter 8. Kabanata 8. Okay? Nakabalik na si si Moses at sa Aaron sa Egypt para kausapin ang Pharaoh, at ngayon pinadalan sila ng salot na yung nakaraan na kabanata, pinadala ng salot na dugo. Yung salot ng dugo, ang Nile River ay naging dugo. Pero hindi pa rin pumayag ang Faraon na lumabas ng Egypt ang mga Israelita, at sila ay mas pinahirapan pa. Okay. Kabanata 8, ang salot ng napakaraming palaka. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ng alahayam ang Nile. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Pumunta ka sa Paraon, sabihin mo, ito ang pinapasabi ni Yahweh, payagan mo nang umalis ang aking mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Egypt. Magpapadala ako ng salot na palaka sa iyong bansa. Ang ilog Nile ay mapupuno ng palaka. Papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Egyptian. Ganoon din ang inyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahihirapan nito. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo kay Aaron, itapat mo sa ilog ang iyong tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong Egypt. Ganoon nga ang ginawa ni Aaron. Umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Egypt. Ngunit nagaya rin ito ng mga salangmangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Okay? Ano mo lang muna, comment lang ako dito. So, lahat ng gagawin ng alahayam, nagbabanta siya dito. Sinasabi niya, kumbaga nagwo-warning, bibigay siya ng warning. Pero hindi pinapansin ng Faraon. So, hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi ka binibigyan ng choice, di ba? May choice ang Faraon na sumunod o hindi. At saka, nandito pa ang yung tungkod ni Aaron ay iba pala sa tungkod ni Moses. Pwede bang maibigay mo ang background na information dito si Sadalia? Okay, yung tungkol sa tungkod ni Tungkod ni Aaron, Aaron? oo. Nung habang papunta sila sa Egypt, um, binigyan sila ng ng alahayam ng tungkod. Since may hawak ng tungkod itong si Moses, pinahawak niya kay Aaron yung tungkod, at ito ay nagkaroon din siya ng parang na-duplicate ba ganun yung tungkod niya. So naging dalawa. Oo. Tapos Parang itong na-clone yung tungkod. kung maalala mo, itong tungkod ni Aaron na ito yung naging naipasok doon sa Ark of the Covenant dahil nagkaroon siya ng umusbong, 'di ba? Oo, Oo, namulaklak. namulaklak at Oo, namunga oo, ng oo. almond. So yun daw ay ang symbolic na si Aaron ang pinili ng alahayam upang maging saserdote. Oo, kasi Kaya, marami oo, nag-aangkin noon, di ba? oo. Mga Levita. Kaya yung tungkod na yun ni Aaron na ginamit nila dito sa Egypt, yun din ang ipinasok nila doon sa Ark of the Covenant. Dahil preserve nila yon bilang tanda ng
tipan ng alahayam kay Levi na ang kanyang mula sa lahi na Aaron, lahat ng mga Libita ay magiging lingkod ng alahayam at sila ay magiging saserdote. Oo. At alam ko, yun ay kapalit ng mga panganay. Yes, oo. Lahat ng panganay. Oo. So ayun tungkod pa lang ito ay ano lang, ah, ah, separate dun sa sa tungkod ni Moses. Yes, separate Kala ko sa isa lang tungkod. ginagamit. So meron pang ibang tungkod. Oo. Parang cloned, ano? Oo. Okay. So proceed ako sa sa verse 6. lang. Mm-mm. Paanong kapalit ng mga panganay? Mm. Madi-discuss natin yan sa Pero Oo. sige rin, kasi 'di ba ang panganay ang Dapat. inaalay para sa Oo. alahayam. Pero yon inamend din yon, ginawang si mga Levita na yan. Parang ipinagpalit. So, ibig sabihin, meron kang anak na panganay, yun dapat para sa alahayam, maglilingkod sa Aba, sa kanyang sa tent of meeting o sa templo. Pero ngayon, pinalitan niyo ng Aba, pinalitan niya ng mga Levita. Oo. Pero bago Bawat ito, isang oo. panganay, oo. Oo, sis. Bago ito nagkaroon ng amendment, itong ano to, batas ng alahayam, ito ay may kinalaman doon sa salot na ibinigay nila sa Egypt Oo. na yung pagkamatay ng lahat ng panganay kasi kinuha ng alahayam ang lahat ng panganay, maging hayop man o tao. Lahat ng panganay ay namatay sa Egypt. Tapos yung mga panganay na patay na, hinukay pa ng mga Mm, aso. mm. So lahat ng panganay ay namatay. Lahat ng panganay na nagbukas ng Ng womb, sinapupunan. oo, na maging tao o hayop, Oo. yun ay kinuha ng So, alahayam. Dito so, sa salot na kanyang ipinadala sa Egypt, yun ang ang parang naging kapalit nung mga panganay. Kaya mula noon ay nire-require na ng alahayam na ibigay sa kanya sa paglilingkod sa kanya ang lahat ng panganay ng mga Israelita, maging ang mga hayop ay nire-require niya. Ngunit nung nagkaroon na ng batas na naibigay na ito, naging malinaw na ang batas na ibinigay kay Moses, doon na nagkaroon ng amendment na instead na ibigay yun ng mga Israelita, lahat ng mga panganay nilang anak ay kinuha na lang ng alahayam ang lahi ni Levi. So lahat ng galing magiging nun. descendants ni Levi ay maglilingkod sa alahayam, ngunit sila ay hindi makakatanggap ng mana Ng lupa. o ng lupain. Kasi ang kanilang Oo, mana ay ang mga handog na ibibigay ng mga Israelita sa sa templo. Nila. templo. Lahat ng ihahandog para kay Aba ay Yes, mapupunta sa lahat kanila. ng ihahandog para kay Aba ay mapupunta sa mga Levita. Kaya nagkahalo-halo ang mga Levita. Humalo ang Levita sa lahat ng tribo Yes, ni oo. Jacob Israel. Ngayon, kaya dumadaloy sa dugo ng mga Ophirian ng 10,000 ang mga lahing Levita. You Yes. will be a nation of priests, di ba? Oo. So, kay panganay, kay hindi. Oo. Basta lahi ng Basta, Levita, sila ay priest. malalaman ba natin kung sino-sino sa ngayong panahon natin ang mga Levita? Hindi na Um, tis. siguro Makikita mo na sa gawa na, no? oo, Sa sa gawa gawa na ng lang mga yan elder. malilitaw. Mm. Kasi ang alahayam lang ang nakakaalam kung sino-sino itong mga lahi ng mga Libita. Yung mga Tatawagin din niya ng alahayam sa ano, sa tamang panahon ng lahat ng mga lahing Libita. Pwede. Mhm. Hmm. Okay, tuloy na natin. Okay, Okay. verse 8. Ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya,
Hilingin ninyo kay Yahawa na alisin ang mga palakang ito sa akin at sa mga tao at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. So, ang Faraon, nagre-request siya na pagdasal siya o ihiling, pero hindi siya nagdadasal ng diretso. Kasi iba yung kanilang mga DIOS, di ba? Mga GOD Oo. nila. Pero yan. Okay. Sinabi ni Moses, ibinibigay ko sa inyo ang karangalang magtakda ng oras kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahawa, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan, at mawawala na ang mga palaka, maliban ang mga nasa ilog. Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po Kaya ayon niya sa pa? inyo. Ayon, bukas na lang. Oo, akala niya matagal kumilos ang aba eh. Kaya niya pantiisin ng Kasi, isang gabi ang mga Kaya pa. oo, titiis yan. Kaya pa. Siguro, hindi, siguro nag-aalay si Pinabukas niya pa Moses. eh. Baka Oo. nag-aalay si Moses. Pinagpabukas niya pa eh. Oo. Baka mag-aalay pa ng hayop si Moses, no? Anyway, At saka bukas kung ganoon. dito pala sa ano na to, sa pakikipag-usap ni Paraon kay Moses. Kaya hesitant siya na maniwala dito sa alahayam ni Moses kasi pinakuha niya yung mga aklat ng na talaan ng mga mga Diyos-Diyosan nila, mga idolo sa buong Egypt. Kaya sinabi niya, wala dito sa talaan ng mga ng mga Oo, Diyos-Diyosan mga ang iyong DIOS. Oo. oo, ang mga DIOS ang iyong ang pangalan Yung ng iyong Yahawang yan. alahayam. Oo, yung Kaya Yahawang sabi yan. niya, hindi ako maniniwala dahil wala yan dito sa aming talaan. Mm-mm. Kaya naman nagpakilala Parang, pala ang parang sa oo. panahon na ngayon, ganyan Oo. din eh. Ano pangalan? Parang Parang inimbento lang natin eh, no? oo. Wala yang ganyang pangalan. Kaya sabi niya, Mm-mm. ano yan? Huwad. Yung yung sinasabi mong pangalan na yan. Kaya naman pala, nagpakilala talaga ang alahayam dito sa kay Paraon. Oo, sa Kaya pamamagitan ng kanyang mga gawa. pinatagal niya ang ang mga salot hanggang sa maniwala itong Paraon. Dahil hindi Oo. niya talaga kinilala ang alahayam ni Oo. Moses. Oo. Pero sabi niya, panalangin mo ako bukas. O sabi, Oo. bukas, kung ganoon, sabi ng Faraon. Kasi Oo. niisip niya natural Oo. occurrence lang yung mga palaka eh, di Tapos, ba? at that time pala, ang kanyang advisor ay si Balaam. Kaya Oo. sinasabi ni Balaam na nagagawa naman namin yan eh. Ganyan talaga, kayang-kayang gawin niya ng mga salamangkero. Oo. Oo. Yun. Kaya pinatigas lalo ang puso ni Oo. Balaam. Dahil kay Dahil kay naalala ko Balaam. yung story ng Moses eh, no? Yung Oo. payatot ang balaan pala. Okay. Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang kapantay ang alahayam naming si Yahawa. Yun. Mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moses at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moses kay Yahawa na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahawa, namatay lahat ng mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunto ng mga Egyptian ang mga patay na palaka at umaalingaw-ngasaw ang baho nito sa buong Egypt. Dami ba naman nun, no? Hmm. Ngunit nagmatigas muli ang Faraon nang ito ay makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahawa, hindi pa rin siya nakinig kina Moses at Aaron. Hindi pa agad ibinaon no? Ibinuntun Hmm. pa. Okay, ang salot ng mga niknik. Inutusan ni Yahawa si Moses. Sabihin mo kay Aaron, ihampas mo sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Egypt. Ang dami Yak, noon. grabe. Oo. Oo. Ang Inihampas kati nga nun. ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Egypt ay naging niknik na dumapo at nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit hindi nila ito nagawa. Dahil dito ay sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, alahayam na ang may gawa nito. Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon.
Hindi rin siya nakinig kina Moses at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Paglilinaw. Ang mga niknik ay mga langaw na hindi nangangagat. Sinlaki lamang ng ilang butil ng asin at naaakit sa mga likidong inilalabas ng iyong mga mata at mga sugat sa katawan. Naku, hindi mo imulat ang mata mo sa ano siguro dito, sa dami ng Grabe. niknik. Okay, ang salot ng mga langaw. Dahil Wait dito, lang. sinabi ni Hawa kay Moses, bukas ng umaga, hintayin mo ang faraon. Pagpunta niya sa ilog at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ni Yahweh, payagan mong umalis ang aking mga Israelita upang sumamba sa akin. Kung hindi mo papayagan, padadagsaan ka niya ng makapal na langaw, pati ang iyong mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Egyptian, pati ang lupang kanilang nilalakaran. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng aking mga Israelita. Hindi sila padadalhan ni isa mang langaw para malaman mong ako, si Yahweh, ay nasa lupain ito. Sa pamamagitan ng panandang gagawin ko bukas, makikita mo na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa iyong bayan, Yada. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh. Dumagsa sa Egypt ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Faraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Egypt. Sinalanta nito ang buong bansa. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong alahayam. Huwag lamang kayong lalabas ng Egypt. Sumagot si Moses, hindi po maaaring dito sa Egypt. Magagalit po sa amin ang mga Egyptian kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po ay maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang kami maghahandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Bakit kaya kasuklam-suklam? Siguro yung pagsusunog ng mga Yung hayop, ano? pagsusunog nila, oo. Kasi alam ko yung iba dyan sinasamba yung mga baka, di ba? Yung mga kambing, meron nga silang ano, di ba? At Si saka Baal, di ba? Kambing. Oh. So defiled kung ang Egypt. susunugin mo, oo. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo at ipanalangin din ninyo ako. O, nung baka sakali pa, no? Hmm. Sumagot si Moses, pag alis ko po rito ay ipapanalangin ko agad kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain. Huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh. Umalis si Moses at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis nga ang mga langaw. Walang natira ni isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Faraon. Hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Madaya. O lang isang salita. Okay? May katanungan? Meron. Bakit kaya tinawag na lihim na kagalingan? Ano yun? Kaalaman. Bakit lihim? Alihim na Yung sa ano kaalaman? yun? Ay, Sa sa mga ano? mga Galing yun kay salamangkero? Colin no? Hmm. Oo. Hindi sinasabi sa ordinaryong tao. Binibigay lang yun sa mga kampon o mga Nephilim, yung mga kampo nila o kadugo, di Kasi ba? ang advisor niya nga si Balaam, di ba? Ang Oo. propeta ni Baal. Hmm. Oo, kay Baal na ano. Kaya lihim yun sa kanilang Oo, power. lihim na Power. Ba't naman kaalaman. masasabihin yung power mo sa kalaban mo, di ba? Kumbaga, ang esoteric knowledge. Ikaw, may iba Okay. pa ba explanation doon? Or ano? May iba pang paliwanag? Sis Dahlia? Um, kung bakit lihim na karunungan? So, bakit Kasi tinawag na nga, lihim? ang ginagamit kasi ng mga salamangkero ay ang lihim na karunungan na hindi nagmula sa ating alahayam, kundi sarili nilang karunungan na yun ay Bigay ng mga fallen, oo, ano? bigay ng mga ng mga nasa ano yan, kumbaga mga devils, advocate, ganun. Fallen angels. Oo. Nephilim.
Mga Si, nagmula parang sa sina ano. Ama, may alam din yan, di ba? Oo. Saka may mga sacrificial sila, blood sacrifice din para makuha yun. Okay, proceed tayo on Okay. action. Oo, sige. Okay. Kabanata Siyam. Ang salot na pagkamatay ng mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa paraon at sabihin mo, ipinapasabi ni Yahweh ang alahayam ng mga Hebreo. Payagan mong umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigilan mo pa sila, paparusahan ng kakilakilabot na salot ang inyong mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptian. Ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. Kinabukasan, ginawa nga ni Yahawa ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptian. Ngunit kahit isa ay walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patingnan ng Faraon, wala ngang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagang umalis ang mga Israelita. So inisip niya, ano lang yun, mga salot lang yun ng mga hayop. Okay. Ang salot ng pigsa. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, dumukot kayo ng abo sa pugon at ito ay pataas na ihahagis ni Moses na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Egypt at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatagtad ng mga pigsang nagnanaknak. Naku, kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moses ang abo at natatad nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Egypt. Ang mga salamangkero ay hindi na nakaharap kay Moses sapagkat sila man ay tadtad na rin ng mga pigsang nagnanaknak. Sakit nun, no? Samantala, ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi niya pinakinggan sina Moses at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. Talagang matigas. Kasi, ano yung economic, ano nila eh, pag nawala yung mga kanilang mga slave, di ba? Oo. Babagsak ang ekonomiya, ang paghahari ng Egypt sa buong lupain. Oo. Ang salot ng ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bukas ng umagang-umaga, pumunta ka sa Faraon at sabihin mo, ito ang sinabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Hebreo. Payagan mong umalis at sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi ka pa pumayag, ipapadala ko ang sukdulang salot sa iyo, sa iyong mga tauhan at nasasakupan, upang malaman ninyo na ako ay walang katulad sa buong daigdig. Kung ikaw at ang buong bayan mo ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana ay patay na kayong lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa inyo ang aking kapangyarihan at sa gayon ay maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ayun. Hanggang ngayon ay hinahadlangan mo pa rin ang aking bayan at ayaw mong payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanin ko ang malalaking tipak ng yelo na walang kasinlakas sa buong kasaysayan ng Egypt. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop, sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. So may nag-warning pa rin ang alahayam, ano? Okay. Kita. Ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh, kaya ipinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moses, uunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Egypt at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. So ito siguro ito ay taglamig ito. Itinaas nga ni Moses ang kanyang tungkod. Gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Egypt. Malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakmalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Egypt.
Bumagsak ito sa buong Egypt at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naunlanan ng yelong ito. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, "Tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako at ang aking bayan kay Yahweh. Ipanalangin ninyo kami sa Kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Ipinapangako kong kayo ay papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon." Sinabi ni Moses, "Pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako sa Alahiyam. Mawawala ang mga kulog at ititigil ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa gayon ay malalaman ninyo na ang Alahiyam ang siyang may-ari ng daigdig. Ngunit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa rin natatakot sa aming Alahayam na si Yahweh. Ang mga tanim ng nalino at ang mga sebada ay nangasira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang lino." So, siguro mga bandang February o March na to, no? Ngunit hindi napinsala ang trigo at ang espelta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moses at tumabas ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa alahayam at tumigil ang kulog, ang ulan, at ang pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng Faraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siya nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita, tulad ng sinabi ng Alahayam kay Moses. So lalo dumami ang kanyang kasalanan dahil sa pangangako na hindi tinutupad. Oo. Okay, Kabanata 10. Ang salot ng mga balang. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Pumunta ka sa Faraon. Pinagmatigas ko ang kalooban niya at ng kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Egyptian ang aking kapangyarihan at sa gayon ay kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh." Pumunta sa Faraon sina Moses at Aaron at sinabi, "Ito ang pinapasabi ni Yahweh, alahayam ng mga Hebreo. Hanggang kailan ka ba magmamatigas sa akin? Payagan mo nang umalis ang aking bayan upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Egypt, kaya't wala kang makikita kundi balang. Uubusin nito ang natitirang hindi nasira ng pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Pupunuin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno." So, sobrang dami nito, no? Pagkasabi nito ay umalis na si Moses. Sinabi sa Faraon ng kaniyang mga tauhan, "Hanggang kailan ba kaya tayo guguluhin ng taong ito? Payagin na ninyong silang umalis upang sumamba sa alahayam nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Egypt?" Kaya't ipinasundo ng Faraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, "Kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama?" Sumagot si Moses, "Lahat po kami mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din naming lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh." Sinabi ng Faraon, "Tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko papayagan isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabala kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo." Pagkasabi nito ay pinagtabuyan sila ng Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Iunat kong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Egypt ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang lahat ng tumutubong halamang hindi nasira sa pag-ulan ng lalaking tipak ng yelo." Itinaas nga ni Moses ang kanyang tungkod.
Maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Egypt ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang, at ito ay dumagsa sa buong Egypt. Kailanman ay hindi nagkaroon ng ganoon karaming balang sa lupain ito at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang. Inubos ng mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. So, siguro wala nang kulay green doon, ano? Baka pati cactus. Kinain. Dali-daling ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, nagkasala ako kay Yahweh, inyong alahayam, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na salot na ito. Iniwan ni Moses ang Faraon at siya ay nanalangin kay Yahweh. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng bala papunta sa dagat na pula. Isa man ay walang natira sa Egypt. Ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon. Hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelita. Pinagbago na naman niyang isip, no? Ang salot ng kadiliman sa Egypt. Sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Egypt. Ganon nga ang ginawa ni Moses at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Egypt, kaya't walang taong umalis sa kanyang pinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Egypt maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng Faraon si Moses, sinabi niya, makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Sumagot si Moses, hindi po maaari. Kailangang bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh, aming alahayam. Kaya kailangang dalhin din namin ang lahat naming hayop at wala ni isa mang maiiwan sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh, aming alahayam. At hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng pagsamba. O kasi maaaring mamatay ang ibang hayop, diba? O magkasakit. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang Faraon. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moses, lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo. Sumagot si Moses, mas susunod ang gusto ninyo. Hindi mo na ako muling makikita. Okay, any reaction? Yada. So, ayaw nang makita ng Faraon na nagbatigas talaga, no? So, talagang clear ang instruction ng alahayam na pati hayop, pinakabata at even ang mga hayop ay dapat kasama, no? So, walang babaguhin ang alahayam sa kanyang bilin Yada. kahit paano. Okay. So, pusid tayo, Kabanata 11. Yes. Sige. Ubusin natin yung mga salot. Okay. Ang salot sa mga panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Faraon at sa buong Egypt, at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Egyptian ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moses ay dinakila sa buong Egypt, maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. Pag naman hindi pa nila iginalang si Moses, mga salot na pinakita niyan. Sinabi ni Moses sa Faraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Egypt at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo. Pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Egypt kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita
maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Egyptian. Yada, lahat ng tauhan mo ay luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito ay aalis ako. Pagkasabi nito ay galit na iniwan ni Moses ang Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moses, hindi ka papakinggan ng Faraon upang makagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Egypt. Ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit pinatigas ng alahaya ang puso ng Faraon, kaya't hindi pa rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Egypt. Ito ang salita ng alahayang halalwaya Yada. alahaya. Yada. Okay, any question or reaction po? May mga katanungan ba, kapatid? Wala lang akong tanong. Wala lang Ah, mga tanong. mayroon yata pakibasa yung tanong. Wait lang. Mayroon katanungan sa chat box. Oo. Wait lang. Sabi dito, bakit pinahingi ng alahayam ang mga Israelita ng mga alahas mula sa mga Egyptians? Advanced question yan. Dito pa yan sa susunod nating kabanata. Hindi, Mhm. dito sa verse ah Nadaanan sabihin na mo ba sa mga natin? sa verse 2, sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak at o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Ito yung Okay. paghahanda ng alahayam. Oo, Siguro yung ano pala, napakamura ng alahas doon, oo. very Sa ordinary lang ang paghahanda pa ginto. lang ito sa kanilang paglabas. Kasi yun ang gagamitin nila sa paggawa ng Pag, mga ah, materyales, di ba? sa paghahandog din. Oo. Oo, paghandog. Okay. May Saka siguro pangalawa. kasi ang mga Egyptian din, di ba, nagmimina rin sila. So, very Oo. ordinary, napaka-ordinary sa kanila ang magsuot ng mga alahas na ginto, di ba? Mm. Mm. May mga ginto nga silang pyramid, ginto yung ng kanilang mga templo. So, tingin ko iyon. At saka yun, kaya inutusan. Kasi di ba At namigay naman ang mga gagamitin nila yan babae. sa ano? Gagamitin nila sa paggawa ng tabernacle. Pag-aalay. Oo. Oo. Pwede. Mm. Mm. Mga kasangkapan sa tabernakulo. Mm. Yung iba, ginawa Tindahan muna sila nila na. ginawa muna ng idolo, di ba? Oo. Mm. Okay. Mm. Okay, may pangalawa pang Any tanong. ano? May pangalawa pa. Nagpapakita ba ng hustisya ang alahayam sa pagpapadala ng salot at pagpatay sa mga panganay ng Egypt? Oo. Ni justice ba doon, May sis? justice, oo. Kasi kung um, 'di ba ang makikita natin na kung bakit inutusan si Moses na pumunta ng Egypt dahil sa sobrang pagpapahirap ng mga Egyptian sa mga Hebreo. So, itong pagpapadala niya ng salot ay isang paraan ng alahayam na mabigyan ng katarungan ang ginagawa nilang pagpapahirap o pang-aalipin dito sa mga Hebreo. Mm. Kaya yan Saka, ang purpose na bakit oo. kailangan nila ng tagapagligtas. Mhm. Oo. Saka parang ginamit niya yung mga Faraon sa mga Egyptian eh. Kasi, sinabi niya dito, ah, upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Egyptian. So may paborito siyang lahi. At sino ang Oo, magka-question dyan? Siya ang alahayam eh. Hindi oo, niya magka-question ng sino man. Kasi siya ang may lalang ng lahat. So kung oo. sinong piliin niyang lahi, wala makapag-question dyan. Saka,
alalahanin, ang Israelita ay puro, hindi sila nahaluan, hindi sila nakipag-intermarriage sa mga ibang lahi na nahaluan ng ibang dugo. Kaya at saka yung pinatigas, kasi ang question kasi, alam tatandaan ko nung buhay ang um, mensahero, may ikwento ko rin, na question din ito nung isang abogado na bakit gagawin ng bakit niya patitigasin ang puso? Parang napaka naman. Kasi sabi niya, ang tugon ng inyong lingkod ay sabi ko kasi, ah, ang Japhetite lang ang nagsasabi ng everyone is created equal. No, hindi po. May itinatangi po ang alayam. Ang mga Japhetite gusto nilang inclusive lahat. Ayaw nilang na magkaroon ng division. Sinasabi niya unity, peace, di ba? Unity. Wala kang mababasang unity sa sa Torah. Kasi may pinag na nga mula pa sa Garden of Eden, nagkaroon na ng division. Di ba? Mm. Yun ay tinakda ng alahayam upang hindi mabahiran yung kanyang pipiliing lahi. Kaya nagkaroon ng at saka yung everyone is created equal, no, hindi. Ang tingin ko dito, ginamit ng alahayam ang Faraon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kung paano siya magmahal ng kanyang bayang pinili, bayang minana. Kasi si Yahweh the Son na to eh, 'di ba? Mm. At saka Yahweh Father ang nag-ano din, yung dalawang Yahweh to, Father and Son. So, Oo. ang ano ko dito, 'di ba sabi nga ng mensero, hindi mo pwedeng sabihing equal ang matangkad at bansot, 'di ba? There's walang Walang equality. equality. Kasi, oo, lang yun, doktrina lang yun ng mga Japhetite. All men are created equal, Wala no? daw pagkakapantay-pantay. At nagkataon na, nagtampo pa nga ang abogado dito eh, sa Mm. mensero. Kaya hindi ko makalimutan itong Faraon na to, At, ang story ng oo, Faraon na to. speaking of yung intermarriage, nung pumunta pala ito si Moses doon sa Cush, nung naging 18 years old siya that time nang pumunta siya sa Cush. At sumama siya kay Kikianos na hari ng Cush. At nung kasi pinapa to um, nagkaroon ng labanan ang Kush at ang Aram, mga Aramean. oo, mga Aramean. At doon kumampi si Moses sa Ang Kush. Aram is, ano yan, kapatid ni Shem, ay no, Hindi, anak anak ni ni, Shem, oo, Shem. Alam ko mga Turkish, yata, ngayon, oo. Tapos, binigyan sila ng nung namatay na itong si Kikianos, si Moses ang ginawa nilang kapalit na hari. At yung asawa ni Kikianos, yung queen, ay ibinigay kay Moses para maging asawa niya. Ngunit ang ginawa ni Moses ay never siya never niyang kinilalang asawa itong queen. Ni hindi siya tumitingin doon sa queen. Sa loob ng 40 years ng pamumuno niya, hindi siya tumingin doon sa na yon. Hindi siya kailanman nagkaroon ng relasyon doon sa queen. Kasi sinabi niya, sa lahi daw ni Abraham na kanilang mga ninuno, ay pinagbawal ang pagkakaroon ng intermarriage sa mga lahi ng Canaanites. At ang Cush ay lahi ng Canaanites. Kaya hindi siya no, ah, Hamite po. ng Hamite siya. Hamite. Oo, ng Hamite. Hamite, may itim sila. Oo, kaya lang siguro, Oo. baka yung Reyna Yung nahaluan. Reyna ata Kasi ay magaganda ang mga Kanaanita. Canaanite. Canaanite yung Reyna.
kaya hindi niya Magaganda inasawa. yan. Mga Lebanese. Oo. Kaya yun ang ano, sabi niya, ipinagbawal sa lahi namin ang mag-asawa ng hindi Hebreo. Kaya hindi siya nakapag-asawa doon sa sa Cush. Pagkatapos, nagalit sa kanya Yan, ang Ethiopia reyna. yan. Oo, nagalit sa kanya yung reyna. Kaya pinalayas siya doon. Sinabi ng reyna doon sa mga taga-Kush na bakit kayo naglilingkod sa hari na hindi naman natin kalahi. So, Mm. Nung pinaalis niya. lumaki na yung anak niya, Oo, ganyan, di kasi ba? lumaki na yung anak niya. Yun ang ipinalit kay Moses na maging hari, yung anak nito ng Mm. reyna. Anak niya Pero doon nung kay bata pa yung Kiano. anak niya, hindi niya pinaalis si Moses Oo, kasi hindi kailangan niya nila ng pinaalis si strong Moses. leader, Oo. no? So, yun. Kaya pala siya Kailangan nila yung umalis pamumuno doon ng sa Diyos. Kush kasi pinalayas na siya ng queen dahil hindi naman daw siya kinilala Para na ipapatit. asawa. Oo. At kaya siya nakarating sa Midian, Oo. kay At Jethro. pagdating naman niya doon sa Midian, Ah, kinulong naman siya ng 10 taon. Ni, At ni hindi siya Jethro. kasi 'di ba pinag-isipan siya na spy. Oo, ng Oo. Egypt. Spy daw ng So, ibig Egypt. sabihin si Jethro siguro ang parang pinakahari ng Oo. Midian, no? Oo. Oo, Pari nga oo, siya dahil, oo nga, dahil, saserdote. oo, tumakas siya galing din siya ng Egypt, Oo, tumakas galing siya siya ng no? Egypt, tumakas siya. Kaya, Oo. Tapos pinakulong niya ito si Moses ng 10 taon na hindi nila binigyan ng pagkain. Hindi nila pinapakain. Tapos ito namang Sipora si pa lang. si Sipura, naawa naman siya, dinadala niya ng pagkain ng patago, si Moses. Akala niya namatay na sa dungeon. Oo. Kaya nung after Hindi. 10 years, pinatawag ni Jethro itong si Moses. Sabi tingnan natin kung totoo nga talaga kung totoong inalagaan siya ng alahayam, kung buhay pa siya. Kasi walang sino man na makakatagal ng 10 taon na walang pagkain sa kulungan kung hindi niya kasama ang alahayam. Kaya nung pinasundo niya, ayun na, nakalabas na, pinalabas niya na kasi totoo nga nakasama niya ang alahayam. Tapos nung Nilagaan. paglabas ni Moses, at napunta siya doon ano, sa bakuran ni Jethro, nakita niya sapphire, yung sapphire stick, yung tungkod na sapphire. Tapos Blue nagtaka pala. siya, bakit may pangalan? Nabasa niya yung pangalan nung tungkod. May pangalan na nakalagay Yahweh. Tapos, ang Tungkod ni tungkod na Hawa. yon, oo, ang tungkod daw na yon ay nagmula pa kay Yahawa at yung tungkod na yon ang ginamit daw ni Yahawa sa paglikha ng mga lahat ng may buhay. At yun ang ibinigay kay Adam na ipinasa naman Oh, na ipinasa okay, kay Adam pa Noah. galing yun. Yes, galing kay Adam. At ipinasa naman nakarating siya kay Noah, kay Shem, kay Abraham, napunta kay Isaac, at napunta pala yan kay Esau, Jetta. kay Kay Esau. Esau. At nung binasbasan ni Isaac, itong si Jacob, kinuha ito ng nanay niya at ibinigay inagaw niya kay ah, Esau. Esau. Oo, At kaya yun lang ang napunta dala sa ni kanya. Jacob pagpunta kay Laban Yes, sa yun kanyang lang di ang ba? dala-dala Yun niya lang pagpunta tungkod kay ang dala Laban. niya. At Oo. iningatan daw yun ni Jacob hanggang siya ay makabalik sa Egypt. At yun naman ay ibinigay niya kay Joseph nung dumating siya sa Egypt. Na napunta naman kay Jethro nung pinalaya si Jethro mula sa Egypt. Oo, Yun. kasi patay na si Joseph. Oo, kasi patay na si Joseph Ano that na, time. kita, tingnan ko yung ano. Ano ba yung hitsura ng sapphire?
Hmm. Blue. Sapphire, oo, sapphire stick. Blue yan, blue. Ano mo nga, sis? Image. Ang pagkakaalam ko, blue. Ah, Ano blue. kaya? Blue din. Oo, blue Oh, din Parang di siya. ba? ano. Parang lapis lazuli din, ano? Oo. Pero iba to kasi ito is clear. Sapphire stick daw siya. Oo. Hmm. Parang ano, yung parang ano, lapis lazuli nga talagang favorite color ng Oo. blue. Ang blue kasi is ano yan eh, anti-radiation yan. Hmm. Okay. Ito ata yung ano, yung sa Titanic, yung kwintas ng Titanic, Blue is sapphire, I ano? the want, blue sa. oo. Blue is Mm-mm. ano nga nga ba? Copper. Parang copper. Ang alin? Parang Yung lapis lazuli din parang siya eh. oh, Oo. Hindi, ang lapis lazuli is stone. Ito gem eh. Oo, Hindi, ang gem. sapphire kasi is clear. Parang, although blue siya, pero clear. Ang lapis lazuli, hindi siya clear. Oo, ito Hindi siya. siya Sa see-through. mga kapatid, oh. Oh, nakita ko nga. oo. Oo. Ayan See-through siya, siya, oh. parang siya diamond na blue. Parang Pero diamond ang na ano, blue. ang lapis lazuli is hindi siya clear. O kaya Opaque naman siya. pala, Oo. kaya naman pala talagang napansin ni Moses ito na nakatusok doon sa sa bakuran ni Jethro. Kasi talagang kakaiba yung kulay niya. Kumikinang. Oo, Oo, kumikinang. kumikinang. Tapos yun nga, may pangalan. At siya lang ang nakabasa nung pangalan na yun. Hmm. Kaya pala na Hindi madali niyang, nababasa ng iba. Kasi oo, Paleo Hebrew eh, no? oo, Marunong siya kasi siya eh, nag-aral sa Egypt, di ba? oo. Well-educated si Moses So, eh. siya lang yung nakabasa nun, kaya pala madali niyang nakuha. Yung Oh, tungkod para na yun. 'yun. Oo. Para doon sa nakabasa pala 'yun. Mm-mm. Oo, kasi possible nabasa niya, alam niya kung kanino, sino Oo. may-ari, Siguro iingatan yung niya ibang talaga 'yun. yung ibang prinsipe pero hindi educated. Si Oo. Moses So, kasi hindi sa na, kay kaya, Paraon na kaya pala lumaki eh. hindi nakuha ng ibang prinsipe yun. Na marami na ang Kaya pala, sumubok na nakunin yun. Pero hindi nila nakuha kasi hindi nila nabasa yung pangalan. hindi Mm. nila alam yung password. Oo. Hindi nila alam yung Baka password. Yahuwah o Yeshua ang sinabi nila. Oo. Mm, siguro. Pero dito Oo. sa extra biblical talagang malinaw na sinabi na ang nakasulat ay Yahweh doon sa tungkod. Mm, mm. Paleo Hebrew, no? Oo. At kinuwento pa na ito ay itong tungkod na ito ang ginamit ng alahayam sa paglikha ng lahat ng may buhay. Saan mo yun nabasa sis? Sa Jaser pa din? sa aklat ng Jaser, chapter Okay. I think nasa chapter 70. Ah, teka, Ayan, hanapin ko. magbabasa na si Susper. Mamaya siya nagbibigay ng background, Oo. story. Hindi ko kung saan, anong chapter na yon. Um, Saan na ba yon yung chapter nasa 70, mga basta 70s, medyo napakahaba kasi nito. Okay lang yun. Mhm. 79. Anyway, Kahit hindi mo na, napakinggan na natin ng Oo, synopsis. anyway, oo nga, sige, wag mo na basahin nyo na lang. basahin. Napakinggan na Mm, namin. Oo. napakinggan na eh. So, Basta, maganda itong ating talakayan kasi ano na natin yung synopsis. Parang meron na tayong AI na no? Na oo. Mm, nag-explain pa at na mm. background info. Oo. Hmm.
Salamat sa mga ano, sa mga Yes, background so information. maraming salamat at tayo ay pansamantalang magtatapos muna. Marker na natin ang chapter 12. Oo, concert mo na. Ay, oo. Okay. Ano kaya ipapatutugtugin ni ano? Mm, try natin ang ano, yung So, sa mga nakikinig at ano, makasumpu nitong ano, nitong ating video, Shalom, be blessed, Shalom. okay, be blessed mga kapatid. Be blessed. Shalom. Nasa timog silangan, lahing birbong mangutya, mula sa pagkabulag ng mga katotohanan. Inilat na ang mga mata at sunin ang katotohanan. Purihin natin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Oh, huwag nagsayangin ang panahon, halina't sundin ang kautusan, pagkat ito ay maghahagi sa atin ng kaligtasan. Mula sa walang pag-asa, patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang hari, ang Bisaya Yahweh Shai. Salam ang daan, ang buhay na walang hanggan. Oh, ang kanin